Nabucodonosor ay isang kilalang personalidad sa kasaysayan ng Biblia at sa sekular na kasaysayan ng sinaunang panahon. Sa Biblia, siya ay ipinakikilala bilang makapangyarihang hari na namuno sa imperyong Neo-Babylonianong may kahusayan sa politika at militar. Sa kanyang panunungkulan, ang Babylonia ay umabot sa kasikatan bilang isang sentro ng kultura, ekonomiya at relihiyon, kilala sa kanyang mga mararangyang gusali at malawak na impluensya sa rehiyon ng Mesopotamia. Bilang leader, hindi lamang pinalawak ni Nabucodonosor ang teritoryo ng Babylonia sa pamamagitan ng mga militar na tagumpay tulad ng pagkapanalo laban sa mga Ehipsyo sa labanan sa Carchemish, kundi siya rin ay isang bantog sa arkitektura at urbanismo. Tradisyonal na iniugnay siya sa pagtatayo ng legendaryong Hanging Gardens ng Babylonia, isa sa 7 wonders ng sinaunang daigdig, na sumisimbolo hindi lamang ng kayamanan ng imperyo, kundi pati na rin ng kanyang pag-alaga sa kagandahan at kasiyahan ng kanyang mga nasasakupan. Bukod sa Hanging Gardens, madalas ding kinikilala si Nabucodonosor sa pagtatayo o pagsasaayos ng mahahalagang istruktura sa Babylonia, kasama na ang mga pambalakas na pader, templo, at palasyo. Ang kanyang galing bilang arkitekto at nagbabalik loob ay nagpapakita, hindi lamang ng kanyang politikal na kapangyarihan, kundi pati na rin ng kanyang pangitain na lumikha ng isang imperial na kapital na magiging kamangha-mangha sa larangan ng inhinyeriya at kagandahan. Sa konteksto ng relihiyon, naglaro rin si Nabucodonosor ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Biblia, lalo na sa kaugnayan sa mga Hudyo. Ang kanyang pagkuha ng Jerusalem at ang pagsunod na paglipat ng bahagi ng populasyong Judyo sa Babylonia ay mga pangyayaring mahahalagang inilarawan sa Biblia, na nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa pagkakakilanlan at pananampalataya ng mga Hudyo. Ang espiritual na aspeto ng buhay ni Nabucodonosor ay malawak na iniulat din sa Biblia. Siya ay sentro ng mga kwento sa aklat ni Daniel, kung saan ang kanyang espiritual na paglalakbay ay ipinapakita sa pamamagitan ng mga panaginip, pangitain, at mga pagkikita sa propeta na si Daniel. Isa sa mga natatanging kaganapan ay ang panaginip ng malaking puno na pinutol, na sumasagisag sa pagkaapi at ang pagsunod na pag-angat muli ni Nabucodonosor, na nagpapakita ng kanyang pagkilala sa kaharian ng Diyos sa lahat ng mga kaharian sa lupa. Sa kasalukuyan, kung nabubuhay pa si Nabucodonosor, siya ay kilala bilang isang lider na may pangglobal na pangitain, na kayang pagbuklurin ang malalawak na teritoryo at kultura sa ilalim ng isang nagkakaisang imperyo. Ang kanyang kakayahan sa pamamahala sa pamamagitan ng mga estratehikong alyansa at makabansang mga proyekto ay naglalagay sa kanya sa parehong antas ng mga dakilang estadista at mga tagapagtaguyod ng pangarap sa kasaysayan. Gayunpaman, ang kanyang kasaysayan rin ay magiging paalala ng kahinaan ng kapangyarihan ng tao at ng kahalagahan ng pagkilala at pagsunod sa soberanya ng Diyos. Sa buod, si Nabucodonosor sa Biblia ay isang halimbawa ng pamumuno at espiritual na pagbabago. Ang kwento ng kanyang buhay ay nag-alok ng malalim na mga aral tungkol sa kababaang loob, pananampalataya, at ang epekto ng personal na pagtatagpo sa banal. Ang kanyang imahinasyon sa kasalukuyan ay hindi lamang isang istoryang pangkasaysayan, kundi pati na rin isang simbolo ng kung paano ang mga lider ay maaring gabayan ng espiritual at etikal na mga prinsipyo sa gitna ng mga komplikadong hamon ng modernong mundo. Sabihin natin ang totoong kwento ng makapangyarihang haring si Nebuchadnezzar. No panahon ng pamumuno ni Nabucodonosor ang imperyong Neo-Babyloniano ay umabot sa kasukdulan ng kanyang kaluwalhasyan bago ito pinalitan ng imperyong Persa. Kilala ang hari na ito sa kanyang kasanayan bilang isang manggagawa at tagapamagitan, nakilala sa kanyang mga dakilang proyekto tulad ng tanyag na Hanging Gardens ng Babylonia, isa sa 7 kagilagilalas na kababalaghan ng sinaunang mundo. Bukod dito, iniugnay din siya sa pagtatayo ng posibleng Tower of Babel na matatagpuan sa kasalukuyang Iraq. Pinupuri si Nabucodonosor bilang isa sa mga pinakamahusay na pinuno sa kanyang panahon. Anak siya ni Nabopolassar, isang general ng mga Kaldeo na nag-angkin ng pamumuno sa mga rehiyon tulad ng Palestina, Syria, at Mesopotamia pagkatapos ng pagbagsak ni Ashurbanipal. Nagtatag si Nabucodonosor ng isang bagong imperyo sa mga labi ng dating imperyong Asiryano. Ang kanyang pag-angat sa kapangyarihan ay sinundan ng pagtagumpay laban sa mga Ehipsyo sa labanan ng Carchemish noong 605 BC, pagkatapos ng kanyang ama sa trono, na determinadong paramihin ang mga teritoryong kanyang nasako. Isa sa kanyang pinakamahalagang tagumpay ang pagkuha ng Jerusalem. Nakatala sa mga pangyayaring kasaysayan na ang Babylonia ang instrumento na ginamit ng Diyos upang parusahan ang Israel
sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at paghihimagsik laban sa kanya. Mula 607 hanggang 576 BC, ang mga Judyo ay dinala bilang mga bihag sa Babilonya sa maraming pagkakataon, lalo na matapos ang mga pag-aklas laban sa kapangyarihan ng Babilonya. Sa panahon ni Nabucodonosor, ipinadala ng hari ng Babilonya ang kanyang mga hukbo laban sa Juda, na sinasakop ang Jerusalem ng mahigit 1 taon. Ang pagsakop na ito ay nagtapos sa pagkawasak ng templo ng mga Judyo, ang pagkuha ng libu-libong mga Judyo bilang mga bihag, at ang pagkalugmok ng lungsod. Sa isa sa mga pagpapadala na ito, si Daniel ay dinala sa Babilonya, kung saan itinanghal siya ng hari pagkatapos magpaliwanag ng isang pangarap nito, ayon sa inirehistro sa Kabanata 2 ng Daniel. Makalipas ang ilang panahon, si Nabucodonosor ay may isa pang panaginip, na katulad ng unang, na walang isang pantas na taga-Babilonya ang makapagpaliwanag, maliban kay Daniel, ayon sa iniulat sa Kabanata 4 ng Daniel. Pagkatapos ng mga 30 taon mula sa mga pangyayaring iniulat sa Kabanata 3 at 4, si Daniel ay nasa paligid ng 50 taong gulang, at si Nabucodonosor ay nasa huling bahagi ng kanyang buhay, na nagmumuni-muni sa kanyang alaala. Sa sandaling ito, ang hari ay nagpasya na ipahayag ang mga himala na ginawa ng Diyos para sa kanya, humihiling sa lahat ng mga bayan, bansa, at mga wika upang itaas ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang kaharian. Ang mga salitang ito ay iniingatan ni Daniel sa kanyang aklat. Ang Kabanata 4 ng Daniel ay naglalaman ng isang kakaibang kwento, sapagkat ito ay tuwirang nagpapakita ng mga salita ni Nabucodonosor, ang makapangyarihang hari ng Babilonya, na naglalarawan ng kanyang pagkikita sa banal. Ang mensaheng ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkilala sa mga kahangahangang gawaing ginawa ng kataas-taasang Diyos, na binibigyang diin ang kadakilaan at kapangyarihan ng kanyang mga gawa at ang walang hanggang likas na pangangasiwa. Ang patutuo ni Nabucodonosor tungkol sa kanyang karanasang may Diyos ay sobrang epektibo, na nagpasya siyang ibahagi ito sa lahat ng mga bayan at mga tao sa pamamagitan ng isang kautusan ng hari. Sa kalaunan, sa inspirasyon mula sa Diyos, isinama ni Daniel ang kwento na ito sa mga kasulatan. Ang pagkasama ng kwentong ito ng isang hindi Judyo na hari ni Daniel ay itinuturing na paraan ng pagpupuri sa Diyos, na naglalayong ipakita ang tunay at di matatawarang pagbabago na naganap kay Nabucodonosor. Ang kagustuhan ng hari na ibahagi ang tungkol sa makalangit na Diyos, na personal niyang nakilala, ay kahanga-hanga at isang bagay na dapat nating tularan. Hanggang sa sandaling iyan, Inamin ni Nabucodonosor ang Dios ing Israel sa tatlong makabang pagkakataon. Una, sa Daniel 2 oras 47 minuto. Pagkatapos interpretahan ni Daniel ang kanyang panaginip, ipinahayag ng hari na ang Diyos ni Daniel ang kataas-taasan, Panginoon ng mga hari. Ang ikalawa ay sa Daniel 3 verse 29. Pagkatapos ang himala na kinasasangkitan ni Shadrach, Meshach, at Abednego. Nagdekreto si Nabucodonosor ng matinding parusa para sa sinumang babaliwalain ang Diyos ng mga Hebreo, na kinikilala na walang ibang Diyos ang makakagawa ng ganitong himala. Ang ikatlo ay isinalaysay sa pag-uusap na kabanata, kung saan nagnanais si Nabucodonosor na ipahayag ang kahangahangang ginawa ng Diyos na kanyang pinagharian. Ang kabanatang ito ay natatangi dahil ito ay personal na patutuo ng isang hindi Israelitang monarka kung paano binago ng Diyos ang kanyang puso. Si Nabucodonosor ay naging halimbawa ng isang testigo, na bukas na nagbabahagi ng kanyang mga nakita at naranasan, na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapahayag ng mga gawa na ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ay maliwanag sa kasalatan at sa kasaysayan na sa Nabucodonosor ay isang kilalang pinuno sa kung ano ang gayon sa Iraq. Ay tinuturing na isa sa mga pinakamahalagang panahon sa kasaysayan nito. Gayunman, sa kwento na ito, inamin ni Nabucodonosor na ang kaharian ng Diyos ay hindi mapapantayan ang kanyang kaharian at ang kanyang pamahalaan ay kakaiba at panghabang panahon. Bago siya sumailalim sa isang pagsubok ng kababaang loob, ang Diyos ay nagbigay ng isang babala sa hari sa pamamagitan ng isang panaginip. Ayon sa salaysay ng Biblia, si Nabucodonosor ay nasa kalagayang kapayapaan at kasaganaan sa kanyang palasyo, nang siya ay binabalot ng isang nakababagabag na panaginip. Bagaman siya ay nasa kapayapaan, lubhang nag-alala siya sa panaginip, na humantong sa kanya upang tawagin ang lahat ng pantas ng Babilonya upang interpretahan ito. Gayunpaman, walang isa sa kanila ang makapagpaliwanag ng kahulog.
Ipinakikita ng kaganapang ito ang kahalagahan ng pagkilala sa ating dependensya sa Diyos, anuman ang ating mga personal na tagumpay. Ipinapakita nito na may plano si Lord para sa bawat isa sa atin, puno ng pagmamahal at pag-aalaga, na ipinapakita sa iba't ibang paraan. Sa kaso ni Nabucodonosor, pinili ng Diyos na makipag-usat sa kanya sa pamamagitan ng isang panaginip. Minsan, dinadala tayo ng Diyos sa mga hindi inaasahang paraan, gumagamit ng mga tiyak na tao upang patnubayan tayo sa kanyang banal na layunin. Nang isalin ni Daniel, nakilala rin bilang Beltesazar, ang panaginip ni Nabucodonosor, lubos siyang naapektuhan ng kahulugan ng panaginip at ang mga implikasyon nito para sa hari. Bagaman nagdulot ito ng pag-alala sa kanya, hinihimok niya si Daniel na huwag mag-alala at ipaalam ang interpretasyon. Ipinaliwanag ni Daniel na ang malaking puno na nakita ni Nabucodonosor ay kumakatawan sa mismong hari at sa kanyang malawak na kaharian, na lumakas at lumawak, na nakikita sa lahat ng lugar. Gayunpaman, nagpapahiwatig ang mensahe mula sa langit na ang puno ay dapat putulin. Iniwan lamang ang tukod ng mga ugat sa lupa. Ito ay sumisimbolo na asay Nabucodonosor ay ilaleo muna asay lapunaning tao at mamumahay bilang asang hayop asay parang. Kumikintulating mga ito. Hanggang asay siya ay makalala naong katastasan ang nagpapamahala asay mga kaharian ing mga tao at nagbibigay ang kapangyarihan asay sinumang kanyang nation. Ang panahon ng pamumuhay bilang isang hayop para sa 7 panahon ay nagpapakita ng panahon ng kahambugan mula sa Diyos para sa hari, hanggang sa siya ay tumanggap ng soberanya ng Diyos. Gayunpaman, ang utos na iwanan ang tukod ng mga ugat sa lupa ay nagpapahiwatig na ang paghahari ni Nabucodonosor ay ibabalik kapag siya ay kumilala na sa supremo otoridad ng Diyos. Lubos na nag-alala si Daniel para kay Nabucodonosor at emosyonal na naapektuhan sa matinding katotohanan ng panaginip. Hinihimok ang hari na magsisi sa kanyang mga kasalanan at kumilos ng may katarungan, lalo na sa mga pinagsasamantalahan, sa pag-asa na mapahaba ang kanyang panahon ng kapayapaan. Ang sitwasyon ay delikado para kay Daniel, na bagaman tapat sa hari, hindi nag-atubiling ipahayag ang isang mensahe na kakaiba. Ipinakikita nito ang integridad at tapang ni Daniel bilang propeta ng Diyos, na bagaman may personal na mga hamon at may paggalang sa hari, tinupad ang kanyang tungkulin na ipahayag ang kalooban ng Diyos, kahit na ito ay nangangahulugang masamang balita para kay Nabucodonosor. Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging tapat at matapat sa pagiging mga mensahero ng Diyos, at nagpapakita rin ng kapangyarihan ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsisisi at kababaang loob sa harap ng soberanya ng Diyos. Sa simula, ang unang bahagi ng panaginip ni Nabucodonosor ay malamang na hindi nagdulot ng alalahanin sa kanya at maari pa nga itong nagpataas sa kanyang pride sa pagtanaw sa kalakhan ng kanyang kaharian na nasa kanya. Gayunpaman, ang ugat ng hatol ng Diyos ay nasa palalo at aroganteng ugali ng hari na nagsimulang tingnan ang kanyang sarili na halos kapalit ng Diyos. Ang imahe ng matayog na puno na kumakalabit sa langit ay nagsasanghalan ng mga kwento tulad ng Tower of Babel, kung saan ang kapalpakan ng tao ay dinala ang mga tao sa hindi tamang aspirasyon na sumasalungat sa lugar ng Diyos. Ang tema ng kapalaluan na sinusundan ng pagbagsak ay paulit-ulit sa panitikang pangpropetiko, tulad ng nakita sa kasong ng Assyria na iniulat ni Ezekiel, kung saan ang metapora ng puno ay naglalarawan ng kapalaluan ng kaharian at ang di may iwasang pagbagsak nito. Nahuhuli rin ni Isaiah ang tema na ito sa paglalarawan sa mga kaisipan ng hari ng Babylonia na nagnanais na umakyat sa langit at maging pantay sa kataas-taasan, na malinaw na nagpapakita ng walang hanggang kahalagahan ni Nabucodonosor. Nagtuturo ang kasaysayan na ang kaluwalhasyan at pagkilala ay maaring madaling magdala sa kahambugan at kayabangan, na kadalasang nagreresulta sa pagbagsak ng mga taong nagmamataas sa kanilang tunay na kalagayan ng tao. Sa mundo ngayon, nakikita natin ang mga halimbawa ng mga pampublikong personalidad, tulad ng mga artista at manlalaro, kung saan ang kanilang tagumpay ay maaring maging ang kanilang kapahamakan dahil sa siklong ito ng kapalaluan at pagbagsak. Ang Diyos na pag-alaga ay nangyayari sa pamamagitan ng isang bantayang mula sa kalangitan, marahil isang anghel na nagpapahayag ng paghatol ng Diyos. Ang paghatol na ito ay hindi lamang nangangahulugan ng pagbagsak ni Nabucodonosor mula sa kanyang makapangyarihang trono, kundi pati na rin ang kanyang pagbaba sa isang kalagayang mas mababa sa tao, na mamumuhay tulad ng isang hayop. Sa pagitan ng mga hayop sa bukirin, ang pagiging tulad ng isang hayop, isang kalagayan na tinatawag na lycanthropy sa mga medikal na termino, bagaman hindi na ugnay sa anumang kilalang sakit,
ay sumisimbolo ng pagkawala ng dignidad ng tao dahil sa labis na kasamaan. Layunin ng matinding hatol na ito na turuan si Nabucodonosor at tayong lahat ng mahalagang aral, na ang kataas-taasan ang namumuno sa mga kaharian ng mga tao at nagbibigay ng kapangyarihan sa kung kanino niya nais. Kahit na may kapangyarihan na naipon si Nabucodonosor, dapat niyang maunawaan na ang kanyang pamumuno ay ibinigay ng Diyos, na may pangwakas na awtoridad sa lahat ng mga kaharian at maaring bawiin ang kapangyarihan ng madaling gaya ng pagkakaloob nito. Binibigyang diin ng pangyayaring ito na hindi iniwan ng Diyos ang kanyang soberanya at patuloy na namamahala sa sangkatauhan. Ang pagbabalik ng kaharian ni Nabucodonosor na nakadepende sa pagtanggap sa soberanya ng Diyos ay magiging isang himala na magpapakita na ang Diyos lamang ang nagmamataas at nagpapababa ng mga hari, isang aral ng pagpapakumbaba at pagkilala sa tunay na kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng mga ambisyon ng tao. Binalaan ni Daniel si Nabucodonosor na dapat niyang kilalanin at ituwid ang kanyang mga pagkakamali upang maiwasan ang hatol ng Diyos, na kabilang ang pagkilos ng katarungan at pagpapakita ng awa sa mga pinagsasamantalahan, na nagpapahiwatig na maaring palawakin nito ang kanyang panahon ng kapayapaan at katatagan. Ang payong ito ay nagpapakita ng isang espiritual na prinsipyo na matatagpuan sa mga kasulatan. Ang pagsisisi ay maaring baguhin ang takbo ng hatol ng Diyos, tulad ng nangyari sa Nive matapos ang pangangaral ni Jonas. Gayunman, hindi sinunod ni Nabucodonosor ang payong ito at hinarap ang mga kahihinatnan isang taon pagkatapos, nang ang kanyang kasamaan ay humantong sa kanyang pagpapahayag ng kadakilaan ng Babilonya bilang kanyang sariling tagumpay, na hindi kinikilala ang kamay ng Diyos sa kanyang mga tagumpay. Ang ganitong kahambingan sa sarili ay nagdulot ng pagpapatupad ng hatol ng Diyos. Ipinagkait sa kanya ang kanyang pagkatao at namuhay siyang tulad ng isang hayop, hanggang sa kanyang pagtanggap sa pagkasoberano ng Diyos. Ang pagbabago ni Nabucodonosor sa isang kalagayan na mas mababa kaysa tao, namumuhay sa labas at nasasailalim sa panahon, ay isang pisikal na representasyon ng kanyang pagbagsak sa espiritual at mental. Ang panahong ito ng pagkapahiya ay nagtagal ng 7 taon, kung saan naranasan ni Nabucodonosor ang lubos na pagkawala ng dangal at kapangyarihan. Ang kwento ni Nabucodonosor ay isang malakas na paalala na ang kasamaan at kahambingan sa sarili ay maaring humantong sa pagbagsak, at ang pagkilala sa awtoridad at awa ng Diyos ay mahalaga para sa tunay na kadakilaan. Sa kabila ng kanyang kahangahangang mga tagumpay at ang kadakilaan ng Babilonya, kinailangan ni Nabucodonosor na matuto na ang lahat ng kapangyarihan at awtoridad ay nagmumula sa Diyos lamang, at tanging sa pagkilala nito maasahan ang pagbabalik ng tunay na kapayapaan at katatagan. Ang sitwasyong ito ay nagpapalitaw ng kabutihan at tunay na pagpapatawad ng Diyos, pati na rin ang pagpapakita kung paano siya naghahangad na purihin sa pamamagitan ng mga bansa. Sa simula, sa pagsalin ni Nabucodonosor ng mga kayamanan mula sa templo ng Jerusalem, patungo sa mga templo ng kanyang sariling mga Diyos, maaring iniisip niya na mas mataas ang kanyang mga Diyos kaysa sa Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Gayunpaman, sa pagtatapos ng aklat ni Daniel 4, kinikilala ni Nabucodonosor ang tunay na Diyos at bukas na ibinabahagi ang paghahayag na ito, na nagiging buhay na patotoo sa mga gawa ng Diyos. Pagkatapos ng pangyayaring ito, wala nang pagbanggit kay Nabucodonosor sa mga kasulatan, na nag-iwan ng pag-alinlangan sa mga detalye ng kanyang espiritualidad pagkatapos nito. Makatarungan ang isiping sumunod siya sa awtoridad ng Diyos at lubusang nagtiwala sa kanya. Ang kaunti lamang sa mga hari ng mga paganong bansa ang gagawa ng gayong malalim na pagpapahayag ng pananampalataya, tulad ng kay Nabucodonosor, na nagpupuri at kinikilala ang katarungan ng Diyos, nang hindi pinagdaraanan ang tunay na pagbabago ng puso. Ang transformasyong ito ay hindi lamang nagpapakita ng pagkawala ng galit sa mga pagsubok na pinagdaanan, kundi pati na rin ng isang katuturang pagiging mapagpakumbaba at pagtanggap, na nagpapahiwatig na maaring si Nabucodonosor ay nag-convert ng tapa. Bukod dito, may mga nakakita rin sa kwento ni Nabucodonosor ng isang propesyonal na paralelo sa kapalaran ng mga bansang gentil. Ang kanyang kahibangan ay sumisimbolo ng paglayo ng mga bansang ito mula sa Diyos. Ang kanyang pagbagsak ay kumakatawan sa hatol ng Diyos, habang ang kanyang pagbabalik ay nagpapahiwatig sa pagkakaroon ng pagliligtas na mararanasan ng ilang mga bansa sa milenyong kaharian. Mahalaga ang pag-aral mula kay Nabucodonosor at ang pag-iwas sa kahambugan at kasamaan. Sa halip ay tinatanggap ang kababaang loob na ipinakita ni Jesus Kristo. Sa ating pagmumuni-muni rito, dapat nating lagi ring tandaan ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kababaang loob at pagkilala sa soberanya
at katarungan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay.